va a pasar nada, voy a regresar intacto, limpio, ahorita vengo. Ya regresé, Pecas. No, pues no lo recomiendo hacer esto, está muy extremo. Ano nangyari dyan? Hindi maganda yan. So itong video na to guys, nakita ko lang sa TikTok, no? At saka i-credit ko to, credit to the owner na pinagkunan ko sa taga-ibang lugar. Credit to the owner para maging respeto tayo sa mga pinagkukunan natin, no? So ito ipaliwanag ko sa inyo guys. Ayun, so kita naman natin at dinig natin na sa ibang lugar to nangyari, no? Hindi lang sa ibang lugar nangyayari to, dito din sa Pilipinas marami din tayong nakikita mga ganyang pangyayari. So ipapaliwanag ko sa inyo yung dalawang dahilan kung bakit nangyayari yung mga ganyan. Una, dahil yan sa artist na gumawa. Sabihin natin na hindi malinis yung kanyang mga gamit, no? Kasi kung baguhan ka, dapat umaattend tayo ng mga seminar para alam natin yung mga procedure at saka yung mga gamit na gagamitin natin para malinis. Yung nakita natin sa video, na-infect na siya, no? Infected na siya. Kaya ganun, lumupo na yung balat. So dahil yan sa mga gamit ng artist na sabihin natin madumi o hindi disposable yung mga gamit ng artist na gumawa. So yun yung isa sa mga dahilan siguro. Yun ang pinakamabilis na paliwanag ko. Base dun sa nakita ko, na-infect siya dahil dun sa mga gamit na ginamit ng artist. So pangalawa, may mga pangyayari na maganda yung pagkakagawa ng tattoo. Maganda yung outcome ng mga tattoo niya. Pero makalipas ng mga ilang araw, may kaganyan. So dahil din sa client natin. So dapat payo pa lang doon sa mga kliyente natin kung anong pinayo sa inyo o advice sa inyo ng inyong mga kliyente, yung mga dapat yung gawin at hindi nyo dapat gawin, sundin nyo. Dahil kahit anong ganda ng tattoo nyo, kung hindi nyo iingatan, ganyan ang mayayari sa tattoo nyo. So yun lang, dapat alagaan nyo yung tattoo nyo guys. Kung bago ka man o first timer ka man sa tattoo, dapat makinig ka doon sa artist mo. Dahil ang tattoo, iniingatan yan para minsan kasi nasisisi yung mga artist na gumawa. Na sinabi na sira yung tattoo, na-infect. Dahil din yan sa mga kliyente na pasaway. So dapat guys, sundin natin yung mga sinasabi ng artist natin dahil silang nakakaalam kung anong dapat gawin. Huwag tayong makinig dun sa mga turo o mga sabi-sabi ng mga tropa natin, mga kaibigan natin. So yun ang ating, kumbaga, yung pinaka-doktor natin na yung artist natin para hindi mangyari yung mga ganyan. So dapat dun sa mga artist din na gumagawa ng mga ganyan, dapat panatilihin nating malinis yung ating mga gamit para hindi tayo masira dun sa ating mga kliyente. So yun lang ang payo ko guys sa artist saka sa mga kliyente. So alagaan natin yung kliyente natin, sa mga artist natin at sa mga kliyente natin. Alagaan natin yung tattoo natin para hindi mangyari yung mga ganyang klase. Kasi yan, na-infect na yan guys. So gagaling naman yan, kaso ayun nga, masisira yung tattoo na yan. Sira na yan guys. Yun lang. So dapat maging malinis tayo sa mga ginagamit natin. Sa mga kliyente naman, alagaan nyo po yung tattoo nyo, boss, madam. Dahil binayaran nyo yan. Kung doon kayo napunta sa mumurahing artist na naniningil ng mura, mas mabuti guys na humarap kayo ng artist na kahit mahal pero malilinis yung gamit at magaganda yung gawa. Tsaka check nyo din guys yung mga background ng artist na pagtatatuan nyo para safe kayo. So yun lang guys ngayong araw.
Salamat sa pangalawang episode natin. So, sa susunod na ulit guys. Peace out, boss.